Ang debosyon mula sa kasama ni Jesus ngayong Martes, ika-20 ng Mayo ay pinamagatang pangangalaga sa templo. Mula sa panulat ni Ginoong Paul C. Grafton mula sa Pennsylvania, USA. Ating pong basahin ang 2 Korinto, Kabanata 6, talata 14 hanggang 18 bilang batayang teksto. At ang ating pong pagbabatayan para sa refleksyon ay magmumula sa talata 16 ng kaparehang teksto na ganito po ang sinasabi. Anong kaugnayan ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Isang araw, sa panahon ng pangumagang debosyon, nagpasalamat ako sa Diyos sa kanyang pakikipamuhay sa akin. Naisip ko ang sinabi ni Pablo na ang ating mga katawan ay sa Diyos at ang katawan natin ay templo ng Diyos. Nang mag-ehersisyo ako ng umagang iyon, nagpasya akong tatawagin ko ang mga ehersisyo na pangangalaga sa templo. Ang mga salita ay makapangyarihan. Ang pangangalaga sa templo ay mas masaya kapag iniisip kong gawin ito para sa Diyos kaysa noong tinatawag ko itong ehersisyo. Ngayon, wala akong pinapalampas na araw na gawin ito maliban sa linggo. Sinimulan ko ring tawagin ang aking debosyon sa umaga na pangangalaga sa panloob na templo. Ang paggawa ng panlabas na pangangalaga ay mahirap pa rin. Ngunit, umaasa ako na sa pagpapatuloy ko ay magiging mas madali ito. Ang kagalakan na natatanggap ko sa buong araw mula sa aking mga pagsulyap sa Diyos at marinig ang banal na Espiritu na nagsasalita sa akin ay mga pagpapala na maayos na pangangalaga sa templo. Atin pong isama sa pananalangin ang isang taong nagsisimula ng pag-eehersisyo. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoong Hesus, sa himala ng Espiritu Santo na nabubuhay sa amin. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob na sabihin sa iba ang kaibahang dulot ng kaloob mong ito sa aming buhay upang maranasan nila ang iyong pagmamahal at biyaya. Gaya ng itinuturo mo sa amin, kami ay nananalangin. Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan, naway maghari ka sa amin. Bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin at huwag mo kaming hayaang matukso. Amen. Atin pong isipin ngayong araw, ang pangangalaga sa aking isip at katawan ay isang paraan ng pagpaparangal sa Diyos. Isang mabiyaya at pinagpalang araw po sa ating lahat. Nawa ay lumakad tayo na kasama si Jesus.